Nagkakalimutan, magandang combo ang Kaya Arlo and the Shan. And even for the guy who actually go up against Roger, mapapaisip kapag ikaw si Super Marco eh. Pag nag-like and pounce ka, pwede ka kasi maipit ng di oras. And with the presence of the Arlo din, mapapaingat talaga dito si Super Marco. Super great pick para dito kaya XYG. Kahit pa paano meron silang pang counter go. Pero ganda ng sagot ng yung classic matchup against si Akai. At yun na nga yung flex on the Roger. Oh wow. At ang ibig sabihin nito ay wait lang. Saan ilalagay yung edit? XP, Grab Chrome. Oh, and good. And then Jungle Roger. Ngayon na mukhang kita naman na kung anong timpla ng Falcon City Brand. Ano kaya ang reply ng XYG? This time around, they're still looking for a possible XP later or o baka kaya hindi nila. Mga jungler pa yung kailangan nila eh. Di ba? Ano yung Chrome na to? Triple flex kasi. Kukuha sila ng roam dito. Jungle Akai to for sure for me. Sino ba yung mga roam na naiiwan dito? Minute na hindi. Wala na palang minute to. Ayan, wala nang choice. Ayan. Okay. Roam, Lolita. And this will be their final pick. Makakuha kaya ng napaka-momentos na comeback ang XYG dito. Uuuli na ba ng Falcon Safety Brand ang 2-0 in this best of 2? Malalaman natin yan sa pagsimula ng laban na ito. Ipapatuloy namin kayo sa aming casters sa Chantel ang OSX casters. Kayo na to. Pilipinas, nasa match point na ang Falcons AP Brand. Patutungayan pa natin ang pagbawi ngayon ng XYG dahil sila ang ating newcomers sa MSC. Talagang nakita natin kanina sa ating unang naging laro na talagang pinagandaan to ng Falcons AP Brand. Now for XYG, medyo nakilala na nila kung paano mga pa talaga maglaro ang kanilang katapat. So now is the time to take that momentum dahil isa nga sila sa mga teams na momentum-based. Nilang humabol dito sa standard na ibinigay sa kanila ng Falcons AP Brand. Kailangan mo din talaga sabayan. Kung kalaban mo nga naman ang World Champions, kailangan mo din tapanan na malapit sa pag-ahanda. Pero ngayon, simulan na natin ang ating pangalawang laban sa unang serye ng MSC. Pinakainabang ako dito is matatapos pa yung laro natin if ever manalo ng Falcons AP Brand na wala pa rin def. Si Super Marco, ano nga ang natawag sa kanya? Bulletproof? Bulletproof, nothing to lose. Yung kantang yun, doon nagsimula yun. Bakit talaga sa I am Titanium. So, ngayon ko na-realize na yun pala talaga yun. Lyrics nga pala talaga siya ng kanta. So, ito ang lyric ko ngayon ng kanta ng Falcon na AP Brand ay sige lang, sandal ka lang, at huwag mong pipigilan. Kasi nga nakakilan doon na si Pew, kaya naman siya mga first blood dito na XYG. Ito na yung sinasabi natin ngayon na baka natansya na rin ng XYG yung kanilang kalaban at naging maganda nga kasi sila kayo na nagbibigay ng play. Kanina parang nagre-react sila eh. Speaking of play na ginawa ng XYG, pinuhugan may dakap. May dakap nga talaga dito para sa kanilang laban. Para kay Black Easy, pero tumignan si XYG. Pero sa inyo nga, ay medyo mapapalit dito ng target Black Easy dito. Ang kanilang gustong kuhanin at mga panay ba nga, dalawang easy ang nakuha dito sa ating laro. What an aggressive start for XYG. Nasimulan doon sa pag-wall na lang kay Yumi nila Vision. Kukunin mo na lang si Ogan Dick. Crack yan eh. Parang iba ngayon ng iba ang timpla ng XYG. Sabi niya, okay, touch natin sa game number 1. Game number 2, doon natin ipakita yung aggressive side ng XYG. At parang kabisado talaga ni The King, KLBJ ang Arlot. Ibang klase din yung adjustment na dati from the jungle ngayon na EXP lane. Glad that you mentioned the aggressive side of XYG. This team is mostly known for a counter pick mismo din sa draft. Now for their start of the game na pwede nila makuha chance against Falcons AP Brand, simula ng ganitong momentum. Pero Super Marco against Long, almost half HP of the Modern, but look at the end game equipment. Don't armor, but Kyle Neasy laban sa si Gadyam doon parang sabi niya, ang muna tayo para delikado yata na ibilin, pero ito na yung third test na simula ng XYG, dati na si Kela, and there's a player ka na makukuha ito na rin said, may figure out pa kayo win, at kamundikan mga itry na ito yung pagkuha doon na XYG against Owen, pero makakapag-secure pa rin si Galmizo dito ng kanyang bomb habang si Zed, nakuha natin yung third test,
Grabe ginawa na ng XYG, no? Kung pagbabasihan natin yung pinag-usapan ng ating panel, having this high on the priority, looking back on how the process went for XYG, pag nakuha nila yung mga ganitong klaseng heroes, siya kasi tinungguriang reliable, zone type champion, eh. So, susunod siya sa mga akay. Yung tipong pinapaalis mo yung kalaban mo bago ka makaready. Parang kahit parang threat din. Consider din yun, no? Or talagang more on may crowd control din. Yes. Okay. So, kaya naman pala naging aggressive dito ang side ng XYG. Kitang-kita yun, OSX, kasi medyo lamang din ng very little. Very little lang dito against the goal of Kyle DC. So, ang maganda lang ginagawa dito, no? Speaking of Kyle DC, kung titingnan namin natin yung mismong mid-lane si Few, medyo nahihirapan natin siya sumigil dun sa push dahil sa ginagawang zoning ni God Yang dahil sa vision binigay sa XYG. Dito pa lang, nagamit na nga ang battle mirror image ni Claude Super Marco, pressure out, pero mukhang meron pag-suporta gagawin si Few. Suportang tunay papakita dito ng kanyang El Capitan. Kaso yung alam masisiraan pa dito ng plato ng after third energy shield si Super Marco. So siya naman ngayon ang inaawa dito ng XYG para sa ating laro. So things are a bit slow para sa Falcons Safety Brand, but definitely sa XYG. The big business here, OSX. Business talaga. Dahil kung titignan mo din yung goal lead dito, slowly building a difference. At ito yung gusto nila. Looking back on the plays na the identity of XYG, kailangan talaga magkaroon ng space sila. Comparing to game number 1 na hindi naniman nila yung kanilang laning against A. Roger. Pero for this time around na silong ay malaming nakukuha information galing kay God Yang at mismo din kay Zed. Madaming space na pwede ikuna na kahit na i-maintain yung laning niya ngayon. And speaking of laning, sa ibang linya muna, pupunta dito ang ating mga teams. Ginamit yung wild short, si God Yang ang target nila. Ang ginamit dito din kay MJ, yung ngayong virus launch, pero walang tatamaan sa moment na yun. Yung turtle ay hindi pa rin nakukuha. At itutuloy pa rin dito ng ating dalawang kupunan. Sino nga ba talaga makakakuha para dito sa ating laban? Ginamit yung Elder Spin, kay MJ, sa lahat ng players na makakakuha doon. At hindi pa tapos ang ating team fight. Diretso yun pa rin, may kusa. Pero itutuloy dito na XYG. Kailangan umalis ni Super Marco habang nag-blazing fluid. Nabagal ang tapak na makakasay na Falcons Safety Brand. Pero si God yung mamamtay. Pero yung namin bawian lang din. Para din sa ating mga players. Double kill na para kay Kyle DC. Si Kyle DJ na iwan pa. XYG. Napipilitan ngayon na umatras si The King. Kyle DJ. Kyle DC with the killing spree. At doon natin nakikita ang pagbawi ng Pilipinas. Maintaining that position na hindi lang Talaga iiwanan yung ganung klaseng pwesto. Alam na na low HP yung XYG. Doon pa lang babalik natin dito sa play. ang napapabalik sa mga Pilipinas, pero ngayon si Black TC nakakuha ng magandang game. Yung pagkakuha nila mismo kay Gadyang, doon na nagkaroon ng problema ang XYG. Wala nang pang-counter, hinarangan dito slowly si Kel BJ gamit ang mismong wall. So dito pa lang hindi na makarespond si Y1. Wala rin siyang mana at mismo din si Kel TC, an open kill na makabawi sa mismong pagkukulang nila sa early stage of the game. Pero mabilis yata ang bawi dito ng XYG kahit nakapag-pinify nila si Pew ay nabigyan pa rin. So that is in front of 3 players dito na Falcon Safety Bren. Si Kel BJ ay nandito na rin at XYG ngayon mukhang objectives naman ang kanilang gustong kuhanin para dito sa ating laban. Pero medyo dikit. Oy, wait lang, medyo dikit pala dito sa may middle lane. Meron setup rin na gagawin dito sa ng XYG. Kaya naman si Opway na kanilang makukuha rin ang Tori dito sa may batang gitna. Mapipilitaw matras dito sa players ng Falcon Safety Bren at masisira na nga talaga nila. What an adjustment for XYG, getting the 2 main objectives. Kilala din to si Zed as one of the possible best constantly winning retry battles sa mismong region nila, Ate Chantel. Mataas yung percentage. Kung dito pa nakita mo, medyo na outplay siya kanina doon. But Kel BJ on how he wanted to zone out Falcons AP. Nahirapan din si Kel TC pumasok. Medyo counter ko yung ginagawa nila. Parang counter nga yata talaga, pero parang makakagawa dito na magandang play is gonna be XYG na magandang heavy split sa mapa ng final flash. Lumina blast, wala natatamaan pero patay na si Flap TC nung moment na yun. So ngayon Falcons AP Bren, ang ginagawa nila ay medyo umaalis at binibigyan ng space dito si Super Marco na makapag-push ng Torre doon sa may bandang ibaba. Pero turtle pa lang, nasira na nga ng XYG dito yung Torre sa may bandang gitna. And at the same time, mukhang hindi pa rin din sila makakasilip dito doon sa turtle na ginagawa ng kalaban nila. Si Owen dito mapipilitan na umalis gamit ang wild charge. May spin of destruction.
Hindi na bumalik, finorce out at sinunod na talaga ni Long. At nakikita natin yung respeto ng Falcons AP, Bren. Looking at that play na ginawa ni Kel VJ. Grabe yung Arlot ngayon talaga. With no changes sa final slash, yung overall sustain, it still remains a powerful pick. At nasa kamay ito ni Kel VJ. Making that plays, merong steal like plays at meron ditong Thunderbelt. Oo nga eh. Tsaka ito makikita natin Actually, mamaya na lang yun. Uy, pero nakatakas dito si Super Marco. Pero tatlong players dito pwede pumunta sa kanya. Makakatakas pa pero nandito na ang mga kakampi niya. Nilagyan pa ng pader pero para kanina yata na ituloy pa. Kinexplain na para kay The King, Kiel VJ. At dito natin nakita ang Falcons AP, Bren, na hindi muna lalaban sa nasimulang momentum ng XYG. Going back on this team na momentum-based ang kanilang naging sitwasyon and how they want to create their plays na heading into MSC. Ito yung gusto nilang labanan natin, Chantel. Medyo yung Falcons AP Bren yung nahihinay on how to even approach the front line kung paano nga mauunahan ng XYG. Oras ang kailangan niya ng Falcons AP Bren para maka-counter din ng damage kasi kung titignan natin, Super Marco Team siya nakukuha ng kill. Oo nga. 3 assist, so oras ang kailangan ngayon ng Pilipinas. Parang nga sinasabi mo dito, OSX, tuloy-tuloy pa naman yung farm ni Super Marco. Kailangan lang nila ng oras kung kailangan nilang, kung kailan nila palalakihin. Parang Super Mario lang yan eh. Pag nakain niya yung mushroom, bigla siyang lalaki. Kailangan ng mushroom moment Ng Falcons AP ng Bren. Falcons AP Bren. Pero ito kailangan nilang bantayan kung kailan ginagamit dito ni Godjang yung kanyang reflection bulwark dahil nagbago na nga ang second skill ng isang Lolita. Kaya medyo nakaka-counter din minsan yung supposedly na skills dito ng isang Louis. So 4-8 is the score. 9 minutes pa lang sa ating laban. Medyo lamang, or actually lamang dito ang side ng XYG pagdating sa gold. Looking at the goal, dahil na-mention mo nga yan, this kind of situation, kailangan muna maghintay ang Falcons AP Bren. Look at that, Super Marco escaping death, pero tinawag ata yung mismong mga kampi niya ni Chantel. Biglang dumating na nga mga players din ng Falcons AP Bren. Nakaredy ba dito ang side ng XYG? Mukhang nakaredy yata sila. Naiiwan si Black Easy. Mapipilitan ang walis doon. Pero ang taas ang way tinahabot sa mga players din ng XYG. Habang si Super Marco nakakita na nila. Black Easy na napatay na rin nila. Doon sa may batang ibaba. At 40 ang score natin ngayon. XYG nagpapakitang gilas ngayon laban sa Falcons AP Bren. There was a call doon kay Super Marco na ginamit na yung Blazing Duet para malure in mismong XYG para magkaroon ng pwesto si Few at si Flap na makarespond agad. Kaso lang sa depensa na meron ngayon ng XYG, kayang-kaya nilang tapatan ang damage na ipon muna ng Falcons AP Bren dahil nga naghihintay muna sila ng items para makapalag dito. Pero Owen, vision lang muna gagawin pero Falcons AP Bren, mukhang i-reset pa rito. Okay, si Few dumating doon. Naku, parang nagkamali yata na pagpasok doon sa moment na yun. Kaya si Few ay mabibigyan na. Medyo mapapaikot pa dito si Ogwen. Habang mga players naman dito ng Falcons AP Bren ay hindi nasasama. More on buy time na lang ang gagawin dito ni Master Ogwen. Habang pinipilit siyang habulin ni Kiel VJ. At mukhang ma-open yata dito ang pwesto ng Falcons AP Bren dahil si Ogwen ay mabibigyan na. Looking back on that attempt once again by Few, there was a chance na pwede sana makuha doon ng XYG pero looking at the defense na sinimula ni Kel VJ on this Arlot sa lahat ng plays na ginawa niya kanina having the Thunderbelt ang mismong naging unique sa mismong patch ngayon dahil sa extra item na to meron ka talagang permanent defense na nag-i-increase each time na meron kang makapatama ang enemy hero. So kakunatan Kel VJ tapos may sustain, sobrang delikado yun for Falcons AP dahil nga nalugi nga sila heading into mid-game. Kaya pala parang sobrang lagi din naka-front si Kiel VJ dito para sa team nila. Ngayon ang Falcons AP Bren, again daw ang sinasabi natin dito is kailangan lang nila ng kanilang moment. Kailangan nila ng perfect time kung kailan nila mabibigyan ng space dito si Super Marco because again, this is a Claude. Alam naman natin yung mga Claude yan, yung mga biglaang panggulat Blazing Duet na wala na, naubos na yung mga kalaban nila. Yan yung mismong Claude. Pagpapasok ka sa school, first first class mo pa lang, kahit 7:30 yung pasok mo, kahit 7:45, better late than never. Oo. Kumbaga, minsan yung mga late pa, sila pa yung mas madaming naisasagot. Tama. Pero sa mga nanonood
ng estudyante, huwag kayo malilate. O, tama. Tsaka mag-ready kayo sa mga recitation dahil pabalik na rin yung mga pasukan. Yan, speaking of, mukhang magkakapasukan nga dito sa may purple buff. Nakaredy ngayon ang Falcons AP Bren na dumepensa pero makukuha successfully dito na XYG yung pwesto nila. Ang tanong, makakabalik ng Falcons AP Bren na magpasok doon para sa kanila na yung si Sendo na heavy spin. Kaya naman medyo tildahan nyo si Kyle Vincent, dediretso yung baka napakagandang one charge para dito kayo Owen. Pumasok na wala crazy to win pero naharang dito ni Gadyang. Yun pala yung pinakagustong gawin dito ng Lolita para sa ating laban ni Kiam DJ dito medyo aaray. Meron nga pagpasok sa kanya pero alis lang naman si Gadyang dito halos walang buhay pero pumasok na si Lung. Grabe yung palitan dito ng ating dalawang kupunan pero atras muna sila dalawa or tig-isa yung patay dito sa ating laban. XYG! Mukhang nagising ata from game number 1 looking back on that aggressive initiation na gusto nilang ilure ang Falcons AP Bren. Doon mismo sa purple was a very smart move na ma-push mismo si Flap TZ na mag-initiate ng kanyang knock-up. Doon pa lang alam nilang malulugi sila in terms of defense. But we've seen some great play na ginawa ni Ogwen doon. Pero problema lang, grabe din na naging counter ni Gadyang. Looking at these two roamers, this kind of mechanical counter plays, XYG hindi ata mismo papayag na itutuaw ngayong araw. Oo, sobrang totoo yun kasi parang ano na sila yung specific functions and specific roles nila is talaga nag-step up dito yung mga players ng mga teams natin. For God, yan nakita natin napakaganda dito nung pagkontra niya or pagsalag niya doon sa mga skills dito or sa blazing duet kanina ni Super Marco. At kung ikaw si Super Marco, 14 minutes na, hindi ka naman masyado napigilan sa farm, parang medyo medyo mahirap for you kasi ngayon kailangan mo na i-consider kung itaas na ba ni Gadyang yung kanyang shield na tinatawag natin kasi magre-reflect yun. Masakit yun para kay Super Marco. Parang binanda lang yung yung bola. Gusto mo sana itapon sa malayo kaso ang tinamaan pader. Oo, iba pa, yung sa iba ka nakatingin, sa iba pinapunta. Yun lang, yun ang problema doon dahil lang kailangan ngayon ng Falcons AP Bren. Kahit na may salamin, kailangan talaga nila ng damage para malusutan ang backline ng XYG. Ang ginagawa din ni Y1 most of the time sa makita sila ng information kung saan nakapwesto ang frontline ng Falcons AP Bren, lapag agad ng Eternal Guard. Doon pa lang, nahihirapan din ang mismong Falcons AP Bren to make a counter, not unless they're trying to wait for a few to make a play. Oh, eto na. Ito na yata yung play na inaasay nating lahat. Ang pinakakatanungan, sinong mauuna na makakuha dito ng Lord? Kilig na para dito kay Yiwon. Kaya naman si Okoy na ang makukuha dito for Falcons AP Bren. Walang taga-vision ngayon para sa Falcons AP Bren. Mukhang safe to say na XYG ang makakakuha nitong Lord. Grabe transition nitong team. Kasi nakita natin kanina 13 minutes, right? Yung first game natin. Tapos ngayon, sobrang aggressive. Dominating din sila at makukuha nila yung objective na gusto nila i-secure against Falcons AP Bren. Dito pa lang talaga natin nakita ng XYG coming from that loss in game number 1. Ito yung gusto nila, momentum-based. Pag mismong laban agad early game, wala nang hesitation because in game number 1, kahit sila mismo hindi kumukontest ng Lord. Pero sa unang minuto pa lang na hinaharangan na ang Falcons AP Bren to get vision, madami na silang naipon information and looking at the equipment and kung anong meron din. Grabe. Si Moskov or si Long, ito yung kanyang signature pick. Lock item na rin. Dito pa lang the damage, attack speed, pwede talaga mag-penetrate sa lahat ng depensa ng Falcons AP Bren. At ngayon mismo sa base, didepensa ngayon ng Pilipinas para makuha din ang pagkakataon na makakuha sila ng pwesto sa XYG dahil ang kailangan nila ay isang pick-off para magana din ang kanilang mismong laban sa mismong laban na to. Again, dito sa ating MSC 2024, tayo ay point system. Best of 2 lang lahat ng mga laban bago tayo makaabot ng knockout. So napaka-importante na manalo dito sa mga games na kanila talaga lalaro. Pero pumasok na dito with heavy spikes na may even. Makapala yun si Owen and may flicker off. Napatay na rin sa kamay ni Kel DJ. Si Kel DJ nakapon dito. G1 nakakuha na. Nice one daw. Sabi nila bago si Iben na nakakabulit pa nga nila. Pero nakapito para kay Black Lizard. Nung at Kyle DZ, mapipili na umalis. Nagsusunog si Kel DJ pero buhay pa rin. And Kyle DZ is down. Gadyang with the defense. Walang nakalusot. Na-penetrate nga doon ang backline ng XYG. But looking at the projectiles na binigay ng Falcons AP Bren, tinaas lang niya mismo yung shield niya para depensa lahat sa XYG doon. Grabe yung XYG talaga. Grabe din si Yiwan na OSX. Siya ang may pinakamataas na damage dealt dito sa laban natin. Kaya
yan. Okay, by the way, nagamit na yung Luminous Blast dito sa ating laban. Ginamit na rin yung Epic Space pati yung Wild Charge ni Owen. Kung ating Super Mario na Blazing Fluid, ito yung mga comeback na inaantay ng Falcons Save Friends. Wow, walan ng Immortality si Long. Okay din sa kamay dito ni Kapitan. Ang dediretso pa nga yata KLGJ. Napapaligiran ka na nila at patayin pa nga sa kamay dito ni Flap TC. Falcons AP Bren with a much awaited pick off. Kay Lung dun mismo. Kahit sa nag-iisang inhibitor turret, kinailangan lang nila ng oras. Going back to this replay, the attempt may immortality pop dito na nanggaling kay Lung. But that view, na-connect niya kaagad mismo. Yung skill 1 and skill 2 na hindi na nakaiwas si Lung na mahigop siya sa mismo posisyon na inalisan niya. Grabe, parang nga silang nito. Wala na akong magagawa. Nandito na silang lahat. And napakaganda OSX. Nakita natin din sa replay na nawala ng immortality si Super Marco. Sumakto pa nung moment na yun kaya napakatapang lang din nila. Dito na nakikita ngayon na naman ang puso ng kampiyon ng isang atletang Pinoy dahil biglang hinabol ng Falcons Save Bren yung kalamangan at nabaliktad pa nga against XYG. Falcons AP Bren, two-time world championship titles, a master of their own roles, na isang comeback from a huge deficit ay nagawa pa rin dahan-dahan ng Falcons AP Bren. Ngayon magiging crucial to sa dalawang kupunan, pero mukhang may call ngayon ha. Si Few, Ay, sa taas. sa taas ito, ay nakita natin to. Tsaka nakita din siya dito ng mga players ng XYG kasi nag-heal siya ng minion wave or nag-hit siya ng minion ng moment na yun. Usually pag mga ganun guys, ng mga hindi nakakaalam, nakikita po kayo pa nag-hit kayo ng minion ng kalaban. So wait lang, parang meron ng hit na gagawin dito ang mga players ng side ng Falcons Save Bren sa may bandang ending, umikot na dito si Zed. Si Ogan ng immortality, tutuloy pa nga dito mga players ng XYG. Aray si KLJ, aray ko po. Napakasakit ng damage siya ng Wind of Nature, parang kailangan match siya dito sa pwesto ng Falcons Save Bren. Kaya mamimigyan na rin siya. At si Galyang, dito ay naiwan pa nga. Mapapauwi si KLJ. Kompleto mga players ng Falcons Save Bren. Si Iwan at si KLJ lang ang buhay ngayon. Ito na nga ang pagbawi ng api. Falcons AP Bren. Ang ganda ng pagka-zone out na ginawa nila doon for XYG. Nahuli doon ulit si Lung, si Gadyang, even si Zed. Alam nila kung ano yung mismong depensa na ginagawa nila. Pero final last hit, KLPJ! Susubok ang depensa ng base! Di yata mapayag OSX dito ang side ng XYG na basta-basta lang matatapos yung laban pero sabi ng Falcons Save Bren, kaya-kaya naman. Ginamit dito yung Winter Ground pero hindi sapat para kay KLPJ. 3-1 is the last one to defend para dito sa XYG. Ang nakikita na natin ang umakas ng Falcons Save Bren dahil sa ating unang laban. Lakas ng Pinas ang makikita natin. Pinasarap pa ang ating nakita ng game number 2. Kamuntikan makakita ng panalo ang XYG with a beautiful game 2 early game, pero paano ba nagsimula ang katapusan ng XYG doon sa game number 2? Simula na yan sa